Sa previous episode, nagkaroon ng meeting ang mga alagad ni Lord Shadow para sa kanilang paghahanda sa paparating na sakuna at ito ang pagpapakita muli ng pulang buwan. Alam nila na pag mangyayari ito ay malamang magkakaroon muli ng marahas na kaganapan. Pinasok ng dalawang lalaki ang Crimson Tower para sa rason na makakaharap nila ang mabangis na kalaban, pero di nagtagal ay nagpakita ang isang vampira at hinarap sila at sinabihan na hindi pinapahintulot na pumasok doon ang mga tao. Sa pagpapatuloy ng ating recap, sa kasagsagan ng krisis sa bangko ay nagsimula ang mga tao na hindi na tinatanggap ang papel na pera at matapos lahat ng ito, nagkaroon ng conclusion si Beta na malamang makakaranas sila ng negatibong antas ng pagkalugi. Habang bumabagsak ang kumpanya ay nalulungkot si Alpha dahil si Shadow ang nasa likod ng lahat ng ito at iniwan siya sa lungsod, may mga tao na nagpapalit ng kanilang pera sa ginto buong araw, at may mga karaniwang tao na sinabihan na pansamantalang sarado ang sangay ng bangko at hindi na mababawi ang kanilang pera. Nagkakagulo ang mga tao subalit tulad ng madalas mangyari, naloko na naman ang karaniwang tao at sa karwahe ay makikita natin sina Gun at Garter, kung saan tinanong ni Gun kung nakita na ni Garter ang pinagmulan ng mga pekeng pera. Kinakabahan, sumagot si Garter na hindi pa niya natutukoy ang lugar kung saan galing ang mga pera, pero natuklasan niya kung sino ang nasa likod nito at sinimulan ni Garter ipaliwanag kung paano niya ito natuklasan pero matagal nang hindi nakikinig si Gun at malalim ang iniisip, sinusubukang unawain ang maaaring layunin nito. Narinig niya ang isang kampana na nagpagulat sa kanya mula sa kanyang pagnilay-nilay, ginamit niya ang kanyang pandama para matagpuan kung saan nanggaling ang tunog, natagpuan nila ang enerhiya ni Yuri sa anyo ng isang mabangis na fox. Inutusan niya si Garter na agad ihinto ang karwahe at inilabas ang isang relos na may katulad na kampana, samantala sa kinaroroonan ng Shadow Garden, si Alpha ay nakakulong sa sarili sa tabi ng apoy, nalumbay dahil sa paniniwalang hindi na siya kailangan ni Shadow. Lumapit si Gamma para kausapin siya at sinabing hindi na maiiwasan ang pagbagsak ng kanilang alyansa at sa puntong ito, naubos na ang kanilang pera at napilitan silang isara lahat ng kanilang tindahan. Iniwanan ang mga tao na walang pera at ang kaguluhan na dulot nito ay kumalat na rin sa kanilang mga sangay, na nagtulak sa kanilang mga customer na hingin ang kanilang ginto at dahil sa malawakang pag-withdraw, ang mga vault ng bangko nila ay magsisimulang magmukhang walang laman. Kahit na si Gamma ay nananatiling optimistiko sa kanilang tsansa na mapanatiling maligtas ang kumpanya, si Alpha ay tanggap na hindi sila makakaligtas dito at ang buong krisis na ito ay plinano ni Shadow, na ngayon ay nagpapanggap bilang John Smith. Kung ito ang kanyang layunin para sa kanila, nawalan na sila ng pabor mula sa kanya at hindi naniniwala si Gamma na iiwan sila ni Shadow sa ganitong paraan, ngunit sa pananaw ni Alpha, binigyan sila ni Shadow ng lahat ng gusto nila sa buhay at lahat ng kagamitan na kailangan para umunlad, ngunit mukhang nabigo sila sa kanyang inaasahan kaya iniwan na sila. Biglang may nagulat na may nakita silang konkretong ebidensya na si Gun ay nagtatrabaho para sa cult, balak din niyang maglabas ng pekeng pera sa merkado para mapabagsak ang Mitsubishi. Dito nagsisimula ang kakayahan ni Sid sa paggawa ng kwento at sinimulan ni Gamma na pag-usapan kung paano ang cult na walang alam sa kanilang koneksyon sa Shadow Garden, ay maaaring nakita ang kumpanya ng Mitsubishi bilang banta dahil sa malawak nilang paglago at impluensya sa mundo, kaya nagplano silang alisin ito sa pamamagitan ng pagbagsak ng merkado na magdudulot sa kanila na malugi. Ngunit naniniwala siya na naunawaan na ito ni Shadow ng mas maaga at kahit na plano ito ng cult, hindi pa nila ito nagagawa dahil nalaman na ni Shadow ang plano nila at nagdesisyon na siya na lang ang gagawa. Kailangan niyang likhain ang buong senaryong ito, nagbago ng pangalan at tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanila, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang huling layunin nito at gayunpaman, muling naging aktibo ang kakayahan ni Sid sa paggawa ng kwento nang biglang pumasok si Beta na may dala-dalang coded na mensahe. Ibinigay niya ito sa kanya at aktwal na isinulat ito ng biglaan, kaso naisalin niya ito at naglalaman ito ng tamang mga salita para makumpleto ang kanilang larawan ng iniisip ni Shadow. Pumapatak ang mga luha sa mata ni Alpha habang binabasa niya ito at humihingi ng paumanhin dahil sa kinakailangan niyang magtaksil pansamantala. May plano siya, na siya lang ang makakatupad at inamin naman niya na nagkasala siya ng pandaraya sa bangko at itinago ang lahat ng ginto sa isang bilangguan sa ilalim ng lupa. Sinasabi nito sa kanila ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa nangyayari, at iniisip nila na maingat na pinagmasdan ni Shadow ang lahat at naunawaan ang plano ng cult ng maaga,
at kumilos para ito'y mabaligtad at gamitin laban sa kanila. Sa huli ay marami silang nawalang pera, pero nagiging maayos lang ang Mitsubishi dahil naibalik ni Shadow lahat ng ginto na nawala sa kanila at patuloy silang nag-uusap kung gaano kagaling ang plano ni Shadow, pero alam natin na sa puntong ito ay nag-improvise na lang siya. Plano nilang kolektahin lahat ng gintong barya gaya ng ginawa ni Shadow, at isa rin siya sa kanila at para maging palido ang lahat at maging maayos. Doon ay bumalik na si Delta mula sa misyon na inutos sa kanya ni Shadow kaya makakahinga na sila na alam na ligtas at maayos siya. Samantala, si John Smith ay abala pa rin sa pagharap sa mga taong naghahanap sa kanya dahil sa pinagmulan ng pekeng pera, at sa karaniwang pangyayari ay malamang maiinis siya dito, ngunit ngayon ay hindi na niya ito pinapansin. Sinabi na sa kanya ni Yuri na hindi niya talaga pinahalagahan ang pera. Kaya ibig lang sabihin nito na lahat ng gintong iyon ay kanya at pwede na niyang kunin, kaya ngayon ay siya'y labis na mayaman at maaaring mamuhay ng marangyang buhay sa natitirang araw niya. Gayunpaman, nang bumalik siya sa bilangguan, natuklasan niya na ninakaw na ang bawat isang gintong barya na itinago doon at nakatayo siya roon, nagtataka kung sino ang may lakas ng loob na nakawin ang gintong kanyang matuwid na ninakaw, at lubos na nakalimutan na siya ang nagbigay kay Beta ng encrypted na mensahe tungkol sa lokasyon ng ginto. Napagpasyahan niyang ito'y gawa lamang ni Gun at hindi madalas mangyari kaso galit na siya ngayon at handa nang harapin si Gun, samantala ay natapos na ang labanan ni Gun at Yuri at bagamat natalo si Gun, ang tanging pinag-uusapan niya ay kapangyarihan at kung paano niya sana napigilan ang pagkuha sa kanya gamit ang kapangyarihang iyon. Habang tinitigan niya si Yuri ng kanyang bulag na mata, napagtanto ni Yuri na wala sa tamang pag-iisip si Gun pero hindi niya alam kung ano ang nagbago sa kanya at naging halimaw at maaaring pinatay niya ang kanyang ina, ngunit totoo rin na minsan niyang nailigtas ang kanilang buhay kaya pinili niyang hindi patayin si Gun at umalis na lang sa labanan, umaasang ang lalaking minsan niyang minahal ay nandoon at nabubuhay. Subalit dahil sa kasalukuyang estado ng isip ni Gun, nakita niya ito bilang pagmamaliit at para patunayan na hindi siya mahina. Ininom niya ang tableta at biglang nadagdagan ang kanyang lakas, na nagbigay daan sa kanya na mabilis na umatake at masaktan si Yuri sa likod tulad ng ginawa niya noon. Nang mag-regenerate ang kanyang mga mata at makita niya ang kanyang nagawa, nagkaroon siya ng sandaling pagkamalay at napasabi ng, "Ano ba ang ginawa ko?" Subalit mabilis niya itong napagtanto sa pagsasabing kung hindi niya ito gagawin sa kanila, malamang sila ang gagawa nito sa kanya, kaya kinakailangan niyang gawin ito kaso bago niya itusok ang espada ay agad siyang sinuntok ni Shadow. Nagulat si Yuri nang makita niyang dumating si John para iligtas siya, napagtanto din ni Gun na ito ang taong nagdulot ng lahat ng problema gamit ang pekeng pera at naisip niyang magandang pagkakataon ito para patayin ang ugat ng kanyang mga problema, ngunit hindi naglalaro si John at handa siyang lumaban. Hinaharap niya si Gun, binangga ang siko sa espada ni Gun at sinabi na nandito lang siya para kunin ang isang bagay na napakahalaga sa kanya, parehong inakala ni Gun at Yuri na ang tinutukoy ni John na mahalaga ay si Yuri. Kaso ang talagang tinutukoy niya ay ang kanyang tunay na iniibig at ito ang lahat ng perang inakala niyang ninakaw, at nagsimula ang kanilang labanan habang mabilis silang tumawid sa nyebeng gubat at iniisip ni Yuri kung gaano kabait si John na bumalik para iligtas siya, kahit tapos na ang kanilang ugnayan sa negosyo at may karapatan siyang iwanan siya. Sa pagtatapos ng kanilang labanan, si Gun ay tumilapon sa harap ni Yuri at bumagsak sa lupa at habang nakatingin siya pataas, nakita niya si John Smith na lumalapit sa kanya sa nakakatakot na paraan, sinasabing simulan na niyang magsalita bago pa siya masipa sa bibig. Sumigaw si Gun na wala siyang sasabihin at akmang iinom ng buong bote ng mga tableta ng cult, pero masyadong maingat si John para hayaan ang kanyang kalaban na magpalakas sa gitna ng labanan at sinipa siya sa bibig para pigilan ito, na nagreresulta ng pagkawala ng malay ni Gun. Kahit na tuluyan niyang nasira ang panga ni Gun, gusto pa rin niyang magsalita ito kaya patuloy siyang sinuntok hanggang makuha niya ang sagot na hinahanap niya at habang patuloy siyang sinuntok, naalala ni Gun na ang ganitong antas ng labis na kapangyarihan na ipinapakita ni John Smith ay eksakto sa hinahangad niya noon. Naniniwala siya na sana naprotektahan niya ang kanyang iniingatan kung mayroon siya nito. Nakakalungkot na naging baliw siya dahil mukhang mabuting tao naman siya dati. Sa kanyang huling salita habang nakatingin kay Yuri ay bumagsak siya at namatay mula sa mga suntok na binigay ni John. Lumapit si John kay Yuri at niyakap siya at sinasabing ayos na ang lahat ngayon at habang niyayakap niya ito pabalik,
nagsimula siyang pagalingin gamit ang kanyang enerhiya, na nagpapabatid kay Yuri na siya ang parehong taong nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Nagsimula siyang lumuha at nagpasalamat ng husto sa lahat ng ginawa niya para sa kanya habang umiiyak sa braso ni John. Samantala, si Garter ay nagkaroon ng hindi magandang kapalaran dahil nalaman ni Princess Iris na kinuha ng kanyang bangko ang pera ng mga tao nang hindi kayang ibalik ang utang. Bumalik si Yuri sa kanyang grupo na nag-aalala sa kanya, kaso sinabi niya na ayos na ang lahat at salamat kay John. Nagtatanong sila kung nasaan siya pero bago mamatay si Gunn ay narinig ni John na may binanggit siyang tungkol sa isang kayamanan na binaon sa ilalim ng nyebe, kaya iyon ang hinahanap niya ngayon. Habang papasok sina Yuri at ang iba sa bilangguan, nagulat siyang makita na nawala ang lahat ng ginto at nilapitan siya ni Alpha, na nagtatago sa mga anino at ipinaliwanag na bahagi ito ng plano ni John mula pa sa simula. Sinira nila ang alyansa habang nagdulot din ng malaking pagkalugi sa panig ng cult. Iniabot niya ang isang liham na natagpuan niya sa mga gamit ni Gunn na para kay Yuri, pero mahirap itong basahin dahil sa magulong sulat kamay ni Gunn. Diretso ang punto ni Alpha at ipinaalam kay Yuri ang pag-iral ng cult, dahil sila ang dahilan kung bakit nawala sa katinoan si Gunn at ginawa ang mga bagay na iyon. Sinabi niya rin sa kanya ang tungkol sa gawain ng Shadow Garden at kung paano sila pinamumunuan ni John Smith, na kilala rin bilang Shadow. Nagtatalaga sila sa pagpuksa sa cult at hiniling kay Yuri na sumali sa kanila na pumayag naman siya, samantala ay patuloy pa rin sa paghahanap ng kayamanan sina Sid at Delta, ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang paghuhukay ay wala pa rin silang makita. Sumuko si Sid at nagsimulang lumakad palayo. Sinabi kay Delta na siya na lang ang maghahanap pero sa totoo lang, iniisip niya na magagalit sa kanya ang mga babae dahil sinusubukan niyang pabagsakin ang kanilang kumpanya at magnakaw mula sa kanila para sa kanyang pansariling kapakanan, ngunit matapos niyang umalis sa wakas ay may natagpuan si Delta sa nyebe. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.